Hello! Ang tanong ay, mahina ba kayo sa English? Lagi bang nasa below average yung verbal reasoning nyo kapag may mga exam, kung ano pa man yan? So anyway, welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Ang topic natin ngayon ay regarding sa librong ito. Dodging random grammar traps. Ito ay ginawa ni Sir Mueses. Ang librong ito ay naka-Taglish. So unang-una yung nasa likod. Can you spot the error in each of the following sentences? 1 to 5 yan siya. If you can't, then you need this book. Ang ganda ng librong ito. So, lalo na yung mga nasa una, ang unang topic na nandito ay to at saka in. Aaminin ko, nalilito ako kung kailan ba talaga gamitin itong to at saka si in. Now, kung regarding naman sa lugar, kapag within sa mismong lugar, or to the south, in the south of mga ganyan, napakaganda ng pagka-explain niya dito. Isipin mo ha, Taglish siya. So naka-explain siya in Tagalog, English yung mga examples. So kung babasahin natin ito, meron na ba kayo nito? Sa mga meron nito, kailangan yung basahin. Kapag babasahin nyo siya, ma-appreciate nyo na parang kinakausap lang kayo. Yung mga example mismo, after sa mga example, meron yung mga sample questions. Katulad nito na may mga sample questions na kapag sasagutan nyo, meron namang mga answer key dito. Na I hope, kapag binasa nyo to, I'm sure talaga na meron at meron kayong matutunan. Ang ganda talaga ng libro nito. So, iniisa-isa lang niya ba? Grammar ito ha. Napaka-useful dito sa magti-take ng civil service exam. Lalo na mag-exam na rin yung mag-exam ng NAPOCOM. Okay? Sa mga grammar, yung identifying error, mayroong identifying error sa mismong NAPOCOM. So, useful talaga to. Ang mga iniisa-isa niya ba? So, kada page, like yung to, between to, at saka yung in, kung kailan siya gamitin. Yung mga, kailan gagamitin yung kapag mayroong between sa sentence. Yung mga subject-verb agreement, mga singular, ang ganda talaga nito. Yung mga of, kailan yan siya gagamitin, ignore the, feeling daw. Oh. Ang ganda talaga. Yung mga sample questions man for every item, I then underline the correct verb. Tapos mayroong yung mga answer key. So kapag nabasa nyo siya lahat, I'm sure na ma-identify mo, meron siya mga examples dito, yung in, under, with, across, on, to, over, between, of, behind, for, without, except, next, about, by, o, di ba? Tapos, may mga other example. Ang isa pa, nakakulay red yung ini-emphasize dito. So kung isa-isahin nyo siya, meron at meron kayong matutunan sa librong ito. I-try nyo ito. Siyempre magtatanong kayo, magkano bang libro na yan? 599 at worth talaga yung 599. Sino ba sa inyo ang meron ng kopya nito? Pwede paki-comment kung anong masasabi nyo sa librong ito. Hindi mo siya ma-appreciate kapag binili mo lang. Kailangan nyo talaga siyang basahin. Ang ganda talaga. Yung nasa likod naman yan, okay, yung nasa likod, kung babasahin nyo yan, can you spot the error? Ano ba yan? Can you spot the error in each of the following sentences? If you can't, then you need this book. And then, lahat talaga, oh. So, lalo na kapag mag-take ka ng civil service exam, meron yung, ang sa civil service exam kasi, meron yung mga choices lang na pipiliin nyo kung saan yung grammatically correct. Useful to. Meron ding yung identifying error. Gamit din ito.
Ano pa ba yun? Yung fill in the blank. Di ba? Yung complete the sentence ba? Gamit din ito. So, habang malayo pa yung exam, lalo na kapag alam mo sa sarili mo na medyo mahina kayo sa English, lagi na lang low yung rate nyo sa verbal reasoning, or di kaya limot nyo na yung basic sa English, ang ganda nito. Try nyo. So, si Sir Moises ang gumawa nito. By the way, si Sir Moises ay isa sa ating mga lecturers sa ating lifetime online review for civil service exam. Try nyo lang siya. Yung link ilalagay ko sa description ng video ito. 599, hindi talaga kayo lugi. Ang ganda talaga nito. Try nyo siya. Otherwise, support natin si Sir Moises. Tapos, habang nakasupport kayo kay Sir Moises, kapag nakakuha kayo ng kopya nito, masasabi nyo talaga na worth ito. Thank you so much. I hope na kuha kayo ng kopya nito. Okay? Para mag-improve din yung ating mga basic sa grammar na kailangan natin. Thank you so much.